morning sa aton nga tanan. Nagapasalamat kita sa Ginoo sang tion liwat nga kita makapadayon sa pagpamalandong sang iyang pulong. Kani sa bunga aga magapadayon kita sa bukas ang iyang pulong diri sa Hebrews chapter 4 verse 14. Ang pulong sa Ginoo nagahambal, seeing then that we have a great high priest that is passed into the heavens, Jesus the Son of God, let us hold fast our profession. Ginoo gid magpakamaayo sang iyang pulong as we continue to meditate sang iyang pulong sa aton nga tagatag sa kabuhi. So nagapasalamat kita because we have that Heavenly Father who is always concerned sa aton man nga pagkabuhi. Not only sa aton nga physical nga pagkabuhi, but much more sa aton gid nga spiritual, aton gid nga kaangtanan sa iya. Kaga nagligad nga mga tinion, aton gid na pamalandungan nga bulahan kita nga miara kita sang Heavenly Father. Kaga of course kung tan-aw naton ang inabalang words nga makita naton as our Heavenly Father, do ka ara lang sa area sa spiritual nga bahin. But then sa aton nga mga testimony sa Ginoo nga hindi lang iya ang Ginoo sa aton nga kilala kag sa tuo naton nga sa spiritual lang side, but even in as a whole, in everything that we need, ang Ginoo nangin matutom gid nga amay para sa aton. Subong naman nga tion aton tanawon diri sa dinalan sang pulong sa Ginoo that Jesus Christ aton siya nga Lord and even our high priest. Mo nang aton ginbasa dira sa Hebrews chapter 4 verse 14. Kaga sa tulid pagid nga pagmalandong naton sa pulong sa Ginoo, makita naton diri nga pertigid kadako sang bahin sa Ginoo sa kabuhi naton. You know, ang tindog niya sa aton being our Heavenly Father, our Lord, our God, makita naton diri nga ang Ginoo concerned gid sang aton nga mga kabuhi. You know, first makita naton diri, we have to think sang mga pagpakamaayo pagid dugang nga iya gid nga ginhatag sa aton nga wala sang pangduwa-duwa, kag iya gid nga ginhatag ini sa magpakita sang tuman nga gugma sa aton. So una nga pagpakamaayo nga makita naton diri, He is not only our Heavenly Father, but He is our Lord. He who is our Lord is also He who rules over the kings of the earth. So makita naton na ang pulong sa Ginoo kun mga Bibles ko mo dira pwede niyo gid sundan dira sa Book of Revelation. Kaga makita naton ang padayon dira nga hatag sa aton sang dugang nga panguna-una in verses 5 to 6. And from Jesus Christ, the faithful witness, the firstborn from the dead, and the ruler over the kings of the earth, to Him who loved us and washed us from our sins in His own blood, and has made us kings and priests to His God and Father, to Him be glory and dominion forever and ever. So, kung aton balikan, kag tanaw naton bala ang word ni Lord, ang iya sini nga meaning, Lord is not the one who simply rules over another, but rather one who provides for and protects those under His charge. Kita naton diri ang word bala protects. Amo ginay ang pinakadako nga bahin pagid sa Ginoo sa aton. He is not only the one who protects us from danger, but He is also the one who protects us against sin. So, makita naton diri, all authority in heaven and in earth has been given Him. Grabe nga kabalaka niya sa tagatagsa sa aton. That's why makita naton dira in Matthew 28:18, and Jesus came and spake to them, saying, all authority has been given to me in heaven and on earth. Ang authority wala niya ning ginuyatan lang,
kaginpabugal nga may authority siya. But ang authority niya, ginhatag niya to protect, to give a security. Security not only sa physical nga status ng tao, but even sa spiritual status sa nakatagsa sa ato. All have been made subject to Him. Kaga aton ba lang nga makita pagidra in 1 Peter chapter 3 verse 22, who has gone into heaven and is at the right hand of God, angels and authorities and powers having been made subject to Him. Wala sang panduwa-duwang ang isa nga nagahatag sang protection sa aton, hindi lang ni siya istorya lang o kung base lang sa nabalaan sang tao. But kung aton tanawon diri sa sini nga passage, halin siya sa langit, but sing ganon, may gahom gid siya, may ara gid siya tuman nga authority, may ikasarang gid siya, may mahimo gid siya sa akon, sa imo, kag sa aton. Yun ang munang ginahambal diri. There are things nga makita natin bala nga, ay, inigali isa kabutang nga magahatag sa akon sang assurance ngang ini nga Dios amo magaprotect sa akon. Sometimes makita lang nato na basahan nato. But then kung balikan nato ang pulong sa Ginoo, aton nga tan-awon tulid ang pulong sa Ginoo. Ang Ginoo ginhimo niya gid. Hindi lang ako sa nabasahan naton, but nabatyagan naton, nakita naton even sa mga tinion, sa mga matutong nga mga Kristohanon during the time of Jesus. And even in the Old Testament, nangin matuod ang ini nga pulong nga ginahambal sa aton. Ang kanami pagidiri kay nga ang relationship nga hatag sa aton sa sining nga Dios nagatubo gid sa aton. In Hebrews chapter 2 verses 11 to 12, for both he who sanctifies and those who are being sanctified are all of one, for which reason he is not ashamed to call them brethren, saying, I will declare your name to my brethren in the midst of the assembly. I will praise to you. Magita naton diri kung ano ka close ang pagtulok sang Dios sa aton. Nga bisan pagani nga hindi kita takos nga palanggaon tagaan sang protection sang sini nga Dios, pero ginhimo niya kag iya na nga gina-reconnect kag gina-close pagid ang relationships na nagatagsa, especially to those people who surrender their lives to the Lord. Christians. Wala sang rason nga hindi naton pagsaligan ng ini nga Dios. Wala sang rason nga hindi naton siya pag-alagaron. Wala sang rason nga hindi naton pag-uyatan ang promesa niya. Not only that He is our Lord, but as a high priest. Dili naton makita ang bahin sang spiritual naton nga kaangtanan sa iya. Because ang word nga high priest, ang budsing ganon sini, an ultimate high priest, bridging the gap between humanity and God. Anong ginhimo niya nga mahambal naton nga siya nag-bridge sa aton? Of course, the Lord Jesus Christ gave Himself for us. Wala sang bisan sin-o nga magapatunga padira nga maga-bridge sa aton sa sina nga gap pakadto sa Dios, but only the Lord Jesus Christ. Kagpaagi silang ginhimo niya dito sa cross, ginpaagay ang iya dugo, napatay siya para sa aton, nabanhaw siya after sa pangatlong adlaw. Ito naton makita gid nga wala na sang iban, hindi tawo, hindi butang, hindi kun ano nga mga sitwasyon amo ang maga-bridge sang aton nga gap sa aton nga Dios, but only the Lord Jesus Christ. That's why every time we are struggling in sin, ang ginahimo nato niya, we come to that God. Salamat nga paagi sang sina nga Jesus nga nag-bridge sang aton nga gap. We have that direct connection, communication sa aton nga Ginoo. Tungod mi ara na Hindi na naton kinanglan nga tawgon pa kung sinudra nga maghambal kita kag siya maghambal pa sa amay.
But then the Lord Jesus Christ, He gave Himself. Gintuuhan naton, amo tong kabayaran sa aton nga sala, ginimo niya sa cross. Ginbato naton siya, ang aton Diyos sa kamon luwas. And Jesus lives in us. Kag tungod nga bahin na kita sa panimalay sa Diyos, we are brethren, we are servants, we are children of God. And then we have now direct communication sa Ginoo. You know, makita naton diri a high priest who understands of every feeling. In this passage in Hebrews chapter 2, verses 17 and 18, therefore in all things he had to made like his brethren, that he might be a merciful and faithful high priest in things pertaining to God, to make propitiation for the sins of the people. For in that he himself has suffered being tempted, he is able to aid those who are tempted. Kung ara kita sa tinion that we're struggling, sa sino nga mga temptation, sino ginakatuan nato? Of course, ang Diyos. Ginoo buligi ko. Nga maatubang ko ni, hindi magdaog ang sala sa akon, kundi magadaog ikaw sa kabuhi ko. Hindi na yan nga kantahan mo lang niya, tukso, layuan mo ako. Hindi na nayauso, kag hindi ginaya mong matuod nga solusyon. Because we have that Jesus. Aton ni muon niya, siya ang aton tawgon. Siya ang aton nga pangayuan, bulig. You know, a high priest who ever lives to make such intercession for us. Kanami, do ano bala nga may ara kitaya nga Diyos nga amo ang nagabulig sa aton sa tanan nga tiyon. You know, ang last diri nga aton nga sabton nga isa ka pamangkot, what are our responsibilities of having Jesus as Lord and High Priest? Ginhatag niya kay Gina kung ano siya sa aton, subong ano naman aton bahin sa iya. You know, if He is truly our Lord, we must do what He says. Kung anong ginhambal sa pulong sa Ginoo, anong iya nga luyag matabo sa aton, anong luyag niya nga himuon naton para sa iya, himuon naton. You know, number one, makita naton we must be careful to observe what He taught. Anong ginhambal sa pulong sa Ginoo? One of the simple reminder ginhambal sa aton the Great Commission in Matthew 28:18 to 20. We have to go. We have to teach. We have to evangelize. Because we know that something that we are trying to speak, to say, are the words nga iya sang Ginoo nga luyag niya man nga batian sang iban. Nga ngini nga mga tawo nga mahambalan naton makadangat gid sang kaluwasan kag makaestablisar man sang ila man nga kabuhi sa Ginoo. And we must keep His commandments. In John chapter 15 verse 10, if you keep my commandments, you will abide in my love, just as I have kept my Father's commandments and abide in His love. Obedience. Obedience is the very best way nga nagatuo kita sa Ginoo. Gina-claim naton siya as our Lord, as our High Priest. Proud ka sa imong father, biological father. Proud ka sa imong biological mother, pero wala man sila ginarespeto. Paano mo na mahambal? Paano mo na mapakita? Paano ina mangin matuod sa imo? The same sa aton ng Diyos. If you love our God, if you love that Jesus who died on the cross, we or you should follow His commandments. Ang pulong niya, aragid, aton gid nga, himuon ang bahin naton. And we must also utilize His role as our high priest. In other words, be quick to obtain mercy and find grace to help us in time of need. And, you know, what we can do more sa pagkabuhi naton is to meditate His word and to be consistent sa aton man nga pagpangamuyo. Abyan,
Salamat. Pasalamat kita, that we have that Heavenly Father. Kaway pang hindi naton baliwalaon talaga, okay, may ara man ko Diyos, may ara kilala ko man ang Diyos. But let us make every moment sa kabuhi naton the sweetest conversation, the sweetest fellowship ever nga mahimo naton all the time, whether in abundance or even sa mga struggling moments naton. We have to claim this blessing of having that Heavenly Father, because He will be the one nga magaprotect sa aton, magapreserve sa aton, magapakamaayo sa aton, kag magagamit sa aton. Ang aton pagsalig sa sining nga Dios, ang aton nga pagtuo sa sining nga Dios will result an excellent kind of Christian life. Hindi lang kita makabenepisyo, kundi ang iba naman ng mga tao, as the Lord use us to be a light and a salt of this world. Kabay pa, saligan nato ang ini nga Diyos. Kilalahon nato ang ini nga Diyos. Sundo naton ang iya pulong. Magkabuhi kita suno sa iya kabubuton. Ginoo, salamat gid sa imong pulong. Salamat sa pagpadumdum mo sa amon. That we are privileged, Lord. May ara kami nga Diyos nga magaprotect sa amon, nagaprotect sa amon, magaprotect sa amon. At may ara kami Ginoo nga Diyos nga ginsaligan namon, gintuuhan namon. Amo nga may ara kami sa kabuhi nga wala sang katapusan. May ara kami Ginoo nga relasyon sa imo tungod sa sining nga Diyos nga nagpalansang sa cross, nagpaagay sang iya dugo, napatay, pero pagkatapos ng 3 ka adlaw, nabanhaw ini. Tanda sang gahom nga ara sa iya, nga sarang nga makaluwas sa tagatag sa katagipusoon sa sining mga katawhan sa sining kalibutan. Kamayong imo pulong sa mga tagipusoon. Kabay pang ang wala pa nakilala sa imo, magtuo sa imo, nga iya man nga Diyos kay personal nga manuluwas. Ang tanan nga mga Kristohanon, magatubo, gahamtong, kang magamit sa iyong bulaton, samtang kami nagaulat sa imo nga pagbalik, kag panggadala sa amon sa imaya, ginaman mo sa. Baka may mo pulong palihog sa unang tagipusoon sa ngalan ni Jesus. Amen.